Si Congressman Romualdez, hanggang ngayon, di pa rin nakukulong. Si Saldico, isa dyan sa mga main actor dyan. Nakakalungkot lang na hindi pa nakukulong hanggang ngayon. And I doubt kung uuwi pa yan. Patago-tago na lang yan. Marami pa mga congressman na hanggang ngayon hindi pa rin naumpisan yung mga na-involve dyan sa mga anomalya na yan. Hindi pa naumpisan yung mga investigation ng mga kanilang mga involvement sa mga anomalous project. Marami pang nakangiti dyan ngayon. Hanggang ngayon, so far so good, di pa ako napapansin. Ako, kung tatanungin mo, siguro mga 80% dyan sa mga congressman dyan siguro involved dyan sa mga anomalies na yan eh. Kahit papaano, tumanggap yung mga yan ng mga parking fee at na-involve din dyan sa mga porsyento dyan sa mga projects na yan na kuha nila sa kanilang mga pork barrel. Ang dami yan eh. At yun nga na mga kabayan po, masasabi niyo po dito po sa balita na kung saan nga po, tita po ito si Adjong, tuwang-tuwa po mga kabayan. Tuwang-tuwa po doon sa sinabi ni Lacson na ito po ang kanilang mga amo, itong kanilang among si Romualdez ay wala daw po ebidensya laban kay Romualdez mga kabayan. Kaya hindi daw po maaaring makulong. Etong si Romualdez, hindi daw po pwedeng makasuhan. Sino po nagsabi? Si Lacson, mga kabayan. Wala daw po ebidensya laban kay Romualdez. Kaya po, pumalakpak po yung tenga ni Adjong, mga kabayan. Pero ano pong sinasabi ng mga taong bayan patungkol sa galawan, sa galawan po ni Lacson at ni Adjong. Kasi po hindi nyo na po mabobola ang taong bayan. Ano po ang sabi ng taong bayan? Basahin po natin mga bayan. Ito po ang sinasabi ng taong bayan. Sa inyo wala, pero sa taong bayan meron. Mahiya naman kayo. Ito po, buset, nagtakipan ang mga buhaya. Kasi imposible talaga sa batas ng Pilipinas na merong makulong na congressman at senador sa pangyayaring nakawal sa flood control. Iba na pala ang panahon ngayon. Tsaka na naging masama pag tumanda na. Ano ba mga kabayan? Birds with the same feather sing together. Ano ba ang sinasabi? Ito, ebidensya na kay Saldico at Orly Gutesa. Sinabi na nga ni Saldico siya na nga yung direkta inamin na nga niya Si Gutesa umamin na rin Nagdi-deliver kami kay Romualdez. Ano ba bang ebidensya ang gusto mo, Mr. Lacson? Napaghahalataan ka masyado Napaghahalataan ka na talagang pinoprotektahan mo si Tamba. Doon pa lang sa tinanggal nyo si Marcoleta, alam na namin wala nang patutunguhan yung hearing ninyo dyan Alam na namin, ganyan ang mangyayari dyan. Simula na tinanggal nyo si Marcoleta, alam na namin na hindi na matutumbok yung mga malalaking isda na sinasabi ni Senator Marcoleta. Bakit? Pinoprotektahan nyo Sipin mo, ikaw mismo ang chairman ng Blue Ribbon Committee, sasabihin mo, walang ebidensya laban kay Romualdez? Napakapusang gala mo naman talaga, sir. Kung ganon. Para sa ba't naging general ka? Nakakahiya ka, sir. Sobrang nakakahiya ka. Na kahit sila General Magalong, mukhang ikinahihiya na rin yung galawan po ninyo Wala namang tiwala si General Magalong sa ICI Presidente ba ang naglagay niyan? Ano po sabi ni General Magalong? I-abolish na yan? I-abolish nyo na yan kay ICI na yan. Bakit? Kusang galaw, wala namang ibang ginawa kundi pagtakpan protektahan si Romualdez. Ito mga bayan, panoorin po natin, ano po yung say dyan? Ano po yung say ni Mayor Magalong
kaugnay nga po dyan sa pag-abolish na mga nag-iimbestiga dyan. Ha? Makinig ka, Lacson, makinig ka. Adjong, makinig ka, ha? Usang ka na, pinagtatakpan nyo eh. Hindi waliwanag eh. Mayor Benji, allow me to shift lang to another topic. Yung kapalaran po ngayon ng Independent Commission for Infrastructure, you have former Senate President Frank Drilon. Sinasabi niya po yung Independent Commission for Infrastructure, ICI, is already a dead body. Your comment, sir, dahil dalawa na nga po yung nag-resign na commissioner, isa na lang yung natitira ngayon. Well, ayoko naman maging harsh to sa salita ko, no? Na dead body. Ayoko naman. Pero, you know, I agree with former Senator Drilon na talagang ineffective na siya. Kasi nga, how can you run how can you perform the mandate of a commission when you only have one out of the 3 commissioners left? So hindi mo na, wala ng quorum. At besides, kailangan mo rin ng talagang mga investigating body to carry out yung functions niya o investigating unit. Right now, talagang napilayan na sila ng husto. So I doubt kung mapaperform pa nila yung kanilang mandate. Yeah. And medyo napapaisip din po ba kayo on what kind of messaging in that President Bongbong Marcos has yet to appoint replacement for the 2 ICI commissioners if the President is determined to prolong yung existence ng ICI? Okay. Much as we want to replace yung mga commissioners, you know, with the current performance ng ICI, I doubt kung merong magbo-volunteer o kaya I doubt kung merong gusto pumunta sa ICI. Wala. Ako, I doubt. Bakit, sir? How would you Kasi describe the performance of the ICI? kasi hindi niya na-perform talaga na husto yung kanyang mandate because of lack of authority at yung kanyang, isipin mo, wala pang budget. Bitin na bitin yung budget. Tapos lack of headcount of personnel to carry out its mandate. Kumbaga parang nakatali yung dalawang kamay sa likod. Gusto mo man na umarangkada, hindi ka makarangkada. Gusto mo mag-shift sa 5th gear, lagi ka na lang nasa 1st gear. Kulang ng authority, kulang ng power. Kaya, kung titingnan mo rin ang kanyang performance, kumbaga, naulit lang yung trabaho ng ombudsman. So on a scale of 1 to 10, paano nyo i-rate yung performance po ng ICI since its establishment? Well, I don't doubt the capability of the commissioners. Si Chairman Reyes, Chairman Sison, at si Commissioner Sison at si Commissioner Fajardo. I don't doubt it. Pati yung kakayahan ni General Azurin. Pero ako siguro kung tatanungin mo ako, because of the lack of authority, I would say siguro ang na-perform na lang yan, mga 3 na lang siguro, 3.0 out of 10. 3 out of 10. Di pa, sir, kalahati, no? Dahil kulang sa authority. Yes, kulang sa authority, kulang sa tao, kulang pa sa pondo. And sa tingin niyo po ba na bigurin ng ICI to fulfill yung pangako ni Pangulong Bongbong Marcos to go after the big fish? Because bago matapos yung taong 2025, talaga pong ang tanong, because sabi ni Pangulo, walang magme-Merry Christmas, di ba, sa ilan sa mga malalaking pangalang sangkot sa flood control. And yet, lumipas ang Pasko at bagong taon, iilan lang po yung nakakulong o nakita ng mga tao na na-detain ngayon. So parang, is it a failure on the part of the ICI to go after the big names? Well, unang-una, gusto ko lang banggitin muna na when the President created the ICI and it was published, ang taas ng expectation, siyempre. Only to find out na ganun lang pala yung kanyang power at authority. Kaya ang performance, way below the expectation. So, nakita mo siguro na kung titingnan mo yung mga cases na dinala ng ICI sa ombudsman, karamihan doon referral eh.
Mm. Hindi kumpletong complaint. Kasi nga, if you remember, nung, nung nandun pa ako, ang sinabi ni Yusek Castro you're not an investigator. You are just a legal advisor, a special advisor. Meaning, tinanggal niya yung investigative capability ng ICI. Kasi if you look at the commissioners, at the background of the commissioners, none of them is actually involved in investigation. While si Chairman Reyes is a former justice, pero judge siya, hindi naman siya investigator. Ganon din si Commissioner Sison at si Commissioner Bahardo. Kaya, sorry to state it, no? Talagang hirap na hirap ating mga commissioners dyan. So nagmukhang, how would you describe yung ICI overall? Kung si Senate President Drilon tawag niya dead body, sa inyo nagmukhang anong may tatawag natin sa ICI throughout its existence? Well, ayoko na lang magbanggit ng labeling. Ayoko na mag-label, ano. Pero siguro, it's about time na i-abolish na lang siya, i-dissolve na lang siya. And just give the ombudsman the complete, the total mandate to really investigate in tandem with other investigating agencies tulad ng ating PNP, NBI. Pero alam mo, hindi kakayanin eh. Hindi nila kakayanin. Kasi sa dami ng kaso eh. Isipin mo, kung titingnan mo lahat based do sa the use pa lang sa inventory ng DPWH, around 240,000 projects that are perceived as anomalous, no? Since 2016, and out of that number, mga 30,000 ang flood control. Hindi kakayanin. I doubt kung may mga 20 cases na na-file. O siguro, sabihin na lang natin, 50 cases na i-file si September. So isipin mo in 3 months or 4 months, yung pa lang na na-file. Thousands ang pinag-uusapan natin. Kaya it cannot be a whole of government approach. It should be a whole of society approach. Meaning, kailangan gumalaw na rin ang ibang sektor, especially civil society, local government should also initiate yung investigation pag may mga anomalies na nakita nila sa kanilang mga area of jurisdiction. Yung mga individual disinterested people na nakakita ng mga anomalya, they can already file a case. And how urgent is the need po to establish a legislated independent people's commission? Ito ba sir, mas nakikita nyong alternative sa ICI kung i-abolish na ito? Siguro kung maski na i-fast track nila, kung limited naman yung headcount in terms of its investigative personnel, mahirapan pa rin. Maganda siya siguro kung talagang kung kompleto yung kanyang power and authority, maganda. Pero parang duplication na lang eh. Diba? Redundant na lang yan eh. Duplication ng power ng CIDG, trabaho din ng ombudsman. Kaya hindi ko alam kung how it will blend with the other investigating agencies and ombudsman. So kahit dagdagan sir ng contempt power, yung mga sinasabi pong powers na wala before sa ICI ay ilalagay dito sa People's Commission, you're still unsure kung mas magiging maganda ang performance ng isang legislated commission? I doubt. Kasi sa totoo lang, para talagang masatisfy mo talaga yung mandate, ma-perform mo talaga yung mandate rather. Siguro maski na 1,000 tao kailangan mo diyan sa diyan sa bagong commission na itatayo nila. Kasi hindi mo naman pwedeng i-dedicate
Hindi mo naman pwedeng gamitin yung NBI lang at CIDG sa pang-imbestiga. May mga ibang trabaho din yan. May mga iba-ibang kaso din yan, and not only infrastructure. Kaya kung talagang dedicated na sa infrastructure, para makover mo yung all the cases since 2016, well, kailangan mo na 1,000, 2,000 tao. Kakayanin ba yung pondo para dyan? Mayor Benji, sa ngayon pinaghahanap pa rin si Zaldico, and at the same time, kumbaga may mga lumalabas din pong report na ilan sa mga engineers na tumistigo dito sa mga nakaraang hearing on flood control ay kinoconsider na ring mag-recant or bawiin yung kanilang mga naging testimonya. Ano pong pakiramdam nyo sa ganitong development pagdating sa flood control scandal? Well, alam mo, Isaldi ko, isa dyan sa mga main actor dyan. Nakakalungkot lang na hindi pa nakakulong hanggang ngayon. And I doubt kung uuwi pa yan. Patago-tago na lang yan. Si Congressman Romualdez, hanggang ngayon, hindi pa rin nakukulong. Meron pa dyan yung iba sila, Eric Yap. Parami pa mga congressman na hanggang ngayon, hindi pa rin naumpisan yung mga na-involve dyan sa mga anomalya na yan. Hindi pa naumpisan yung mga investigation ng mga kanilang mga involvement sa mga anomalous project. Marami pang nakangiti dyan ngayon. Hanggang ngayon, so far so good, di pa ako napapansin. Ako, kung tatanungin mo, siguro mga 80% dyan sa mga congressman dyan siguro involved dyan sa mga anomalies na yan. Kahit papaano, tumanggap yung mga yan ng mga parking fee at na-involved din dyan sa mga porsyento dyan sa mga projects na yan na kuha nila sa kanilang mga pork barrel. Ang dami yan eh. Kaya nga siguro minsan iniisip ko rin how to move forward What is the way forward? Yan siguro magandang tanong dyan Mayor Magalong, yung 80% na sinasabi nyo, 80% ng current composition ng House of Representatives, are you saying na sila po ay posibleng nakinabang sa pork barrel? Or Yes. sa... Posible. Ako, posible. So, is there any way... Posible ako Kasi may pork barrel sila Posible. So, is there any way... Kalakaran Kasi kalakaran Kalakaran na Naging kalakaran na. Okay. So, Mayor Benji, is there any way to look into the claims of Batangas Representative Leandro Leviste of yung sinatawag niyang Cabral Files na listahan? Sa tingin niyo po ba dapat talagang tignan din yun? Well, kung yung binabanggit niyang mga figures, tumutugma doon sa mga figures na files nung mga nandun na doon sa hawak kong files na ipinakita ko kay Yusek Cabral when I was still in ICI. Kung yun ang tinutulad, doon pala makikita mo talaga na ang daming mga lawmakers doon na ang lalaki ng mga pondo Alam mo, based to sa mga nakausap ko mga engineers sa DPWH, usually ang mga absorptive capacity ng mga engineers, mga engineering offices, district engineering offices, nandun lang sa mga 1.5 to billion a year. Yun ang kanilang kayang patupad para maging maayos ang project Para maging maayos ang project. Dito makikita mo 2.5, 3 billion doon sa 2025 budget 3 billion, 8 billion, 10 billion, 16 billion, 20 billion. Diyos ko, malulula ka. When in fact, yung kanilang mga NEP nandun lang sa 2.5, 1.5, 700,000, 700 million. Tapos bigla magiging 8 billion. Mga ganun Marami, ang dami. Nasa akin, meron ako sariling file din Okay. Kanino naman galing, sir, yung listahan nyo? Ay, hindi ko na masabi sa inyo kasi talagang highly classified yun kasi September ko pa hawak yun Okay. At yun yung pinakita ko kay Cabral at nung nakita niya yun, talagang ninervyos siya nun kasi naubo siya Naubo siya. Tapos humingi ng tubig. Nasaba uminom siya ng tubig. Nanginginig siya. And I was looking at the facial
yung facial reaction, talagang nagulat siguro siya, bakit meron dito si Magalong ng ganitong file ko, sabi siguro. Mm-mm. Alam ko, recognize niya kaagad yun eh. Okay. Mayor Benji, down to my last few questions na lang po. Ngayon, umuugong din yung usapan ng impeachment, hindi lamang po kay Vice President Sara Duterte, kundi pati kay Pangulong Bongbong Marcos over betrayal of public trust. Are you aware of these moves? Kasi may mga grupo daw po na nagbabalak maghain ng impeachment laban sa Pangulo. May lumapit ba sa inyo, sir? Hi Tristan, I just would like to be very direct with you. No? Sa ngayon, wala pa akong gaanong, nababalitaan ko, pero wala pa akong gaanong mga detalye kung ano talaga yung laman nung sinasabi nilang basis for the filing of impeachment. Wala pa ako alam. Kaya I cannot give you a comprehensive answer Okay. or reply to that.